Sa video na to guys is magtuturo ako sa inyo ng ilang Android battery tips na hindi makakaruwin ng phone experience ninyo. Like for example, bumili kayo ng mga mamahaling phones. Syempre gusto nyo gamitin yung mga features niya like high refresh rate, and dahil AMOLED nga, syempre ayaw nyo naman tipirin yung brightness niya. And kung may mga exclusive features kayo like advanced textures, WQHD plus mode, dual core visuals, game turbo, basically yung mga phone features na alam nyo namang gagamitin nyo. And yun nga yung mga reason kung bakit mo binili yan. Yung mga settings na yon is hindi natin papakialamanan. Like for example, sa ibang video tutorials is ire-recommend sa inyo na yung refresh rate nyo is ilagay nyo na lang sa always 60 FPS or 60 Hz. Yung mga ganong advice is okay lang naman, pero syempre maruruwin niya yung Android experience ninyo. So, hindi ako magtuturo sa inyo ng mga ganong tips. Kumbaga, tatanggalin lang natin sa phone ninyo, ito-turn off lang natin yung mga bagay na nakaka-drain ng battery ninyo nang hindi nyo napapansin. And at the same time, mga bagay na hindi mo naman masyadong ginagamit, kaya kahit i-turn off or tanggalin mo, wala magiging effect sa paggamit mo ng cellphone mo. Singit lang ako konti guys, 486,000 subscribers na tayo. Konting-konti na lang, marireach na natin ang 500,000. Kaya kung may konting time ka and mahilig ka sa tech tips, tech tutorials, mga unboxing, please hit the subscribe button and ring mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may panibagong video tayo. So yun lang guys, simulan na natin. Number 1 is turning off any scanning na nangyayari sa background ng phone ninyo. So Wi-Fi scanning, Bluetooth scanning, printer scanning, yun yung mga ito-turn off natin. So punta kayo guys dito sa settings, then scroll down nyo pababa, hanapin nyo ngayon yung location, then scroll down nyo pababa and click nyo yung location services. Then may makikita kayo ngayon dito na Wi-Fi scanning and Bluetooth scanning. Kung sakaling hindi nyo makita yung location services, ang gawin nyo dito sa search settings, click nyo yan. Then i-search nyo lang Wi-Fi scanning or Bluetooth scanning, then tignan nyo kung alin dyan yung magpupunta sa inyo sa settings na to. Anyway, itong Wi-Fi scanning and Bluetooth scanning, ang mahirap kasi dito guys is even i-turn off nyo yung Wi-Fi nyo, turn off nyo yung Bluetooth ninyo, is gumagana pa rin to sa background ninyo. So makikita nyo sa description niya, allow apps and services to scan for Wi-Fi networks at any time. Even Wi-Fi is off. This can be used, for example, to improve location-based features and services. So, yun lang yung pinaka-description niya, no? Pero basically, alam mo naman kung kailan mo tina-turn off, alam mo naman kung kailan mo kailangan yung Wi-Fi. So, bakit siya always nag-i-scan? Isa lang yung sagot dyan, ads. So, ibig sabihin, kahit na i-turn off mo yan, gusto ng phone manufacturer mo, gusto ng Google, na malaman lagi kung nasaan ka, para mabigay sa'yo yung pinakamagandang ads na babagay sa'yo. And dahil nga nag-i-scan siya sa background ninyo, kahit na i-turn off mo pa yung Wi-Fi ninyo, nagko-consume siya and bumabawas siya ng battery life. So, I suggest maganda is i-turn off nyo na yan. Yung Bluetooth scanning is turn off na din natin. Next naman, search nyo lang ngayon dito is printer. So, makikita nyo printing. So, dito, under printing, meron ditong dalawa. Depende na lang actually kung anong brand ng phone niyo. Normally, isa lang pala yan. Pero, katulad nito, ang gamit ko is yung Poco F8 Ultra. Meron pang isang nakalagay dyan na Xiaomi Home. So, ito is ang ginagawa naman niya anytime is nagsasearch siya ng printer. So, maganda is turn off nyo na lang din to para hindi makadagdag sa pagbawas ng battery. Number 2 is Google services. So, hindi naman natin totally ito turn off yung Google services sa phone nyo. Pero may mga ilang features sa Google services na kailangan nating i-turn off. So, punta ulit kayo ng settings, then punta kayo ngayon ng Google, then punta kayo ngayon ng all services. So, una is i-click nyo tong devices, no? So, wala siyang description, wala siyang kahit anong nakalagay dyan. Ang nakalagay lang is scan for nearby devices, pero hindi naka-indicate kung anong ginagawa niya. So, pagdating dito, medyo depende, no? Pero kung yung Android ecosystem or yung Google ecosystem sa paligid ninyo, madami kayong Google devices na kailangan nakakonect lagi yung phone ninyo. Like, for example, meron kayong Google TV and madalas yung ginagamit yung phone ninyo. Like, for example, ginagamit nyo siya as remote, ginagamit nyo siya na ito yung pinaka-kinoconnect nyo para manood ng YouTube through the Google TV. Kung may mga Bluetooth accessories din kayo, like for example, earphones, headphones, even mga cooler, na gusto nyong nadedetect agad niya sa applications or sa Bluetooth mismo, I suggest wag nyo siyang i-turn off. Pero kung parang manually nyo lang din namang ginagawa lahat yun, manual nyo lang din namang kinoconnect yung earphones nyo, manual nyo din namang kinoconnect yung Bluetooth cooler ninyo, so maganda is i-turn off nyo na lang din yan. Next naman, back natin. So, pupunta naman ngayon tayo dito sa location accuracy.
So pagdating dito, may positive and negative naman to. So ang negative sa kanya is again, ads, 'di ba? So kailangan talagang alam niya, kailangan talaga nag-i-scan siya sa paligid niyo ng Wi-Fi. Kahit naka-turn off yung data ninyo is medyo may access pa rin siya diyan. And aside sa GPS, ginagamit niya lahat ng sensor sa phone ninyo, like for example, accelerometer, gyroscope, para mabigyan kayo ng talagang accurate location kung nasaan ka ngayon. So kung madalas kayo na nagta-travel, madalas kayo siguro na nagbabike, gumagala, nag-hiking, maganda na hayaan mo lang tong naka-turn on para in case may emergency na nangyari, mas madali kang ma-pinpoint kung nasaan ka. Pero kung ang magiging reason mo lang dito is like for example, gusto mo maging accurate yung location mo sa Foodpanda, sa Grab, kung nagtataxi ka, sa angkas. Yung mga bagay na yun actually sa Foodpanda and Grab, na-try ko na even naka-turn off to, accurate pa rin yung location kasi hindi naman ibig sabihin na turn off mo to, hindi ka na makikita ng certain apps kasi gagana pa rin naman yung GPS ninyo. So na-try ko na mag-order, na-try ko nang gamitin siya sa Grab Taxi and okay pa rin naman, halos wala naman nagbago. So pwede mo din i-turn off to. So ngayon back natin. Ito naman ito turn off natin, yung usage and diagnostics, no? So, kumbaga, ang ginagawa kasi ng phone niyo is minomonitor kayo. Anong kiniklik nyo, anong pinipindot nyo, anong pinapanood mo, anong tinitignan mo. Kumbaga, ano yung pinaka-activity ninyo sa phone nyo. Then, yung data na yon is isi-send sa Google or sa phone manufacturer, again, para mabigyan ka ng mas magandang ad experience. Dahil nga minomonitor ka, alam ngayon nila kung ano yung mga bagay sa'yo na ads, ano yung mga saan ka mahilig, ano yung gusto mo, ano yung gusto mong puntahan, ano yung gusto mong bilhin. So the next time na nanood ka sa YouTube, the next time na nag-scroll ka sa Facebook, magugulat ka, nag-a-appear doon yung mga bagay na iniisip mo lang. Kasi nga, namomonitor ka. Ngayon may part dito na this will help battery life, pero actually vice versa. So maganda, turn off nyo na lang. Pangatlo naman, ito akala nyo lang siguro sa umpisa is maliit lang yung impact niya pero actually malaki, lalo na kung naka-AMOLED display ka. Maganda maghanap ka na lang ng AMOLED-friendly na wallpaper. Pag may pagka-black kasi yung wallpaper mo is mas talagang tumatagal yung battery life mo and ang dami namang magaganda ng wallpaper na pwede nyong i-download. Bukod sa makakatulong pa siya sa risk ng AMOLED burn, makakatulong din siya sa battery life ninyo kasi nga black. And at the same time, talagang mas ma-appreciate nyo yung phone na binili nyo kasi nga black is black pagdating sa AMOLED. Pang-apat naman is phone notifications. So, punta tayo ng settings, then punta tayo ng notifications and status bar. Then, click nyo ngayon yung app notifications. So, alam ko importante syempre ang notifications, pero hindi naman lahat ng applications na yan kailangan na updated kayo or kailangan na nakikita nyo lagi kung ano ba yung mga bago. Like for example, sa emulator, sa mga benchmark, sa Amazon, 'di ba? Ayoko naman na mayat maya may mga notifications ako about something na nare-receive sa kanila. Actually, even games nga depende na lang kung gusto nyo na updated kayo lagi kung ano ba yung bagong event dun sa game na nilalaro nyo. Like for example, ito rin sa HDQ Walls, kada may panibagong wallpaper lang is magpa-pop up na yun sa notifications ninyo. So, nakakasayang sa battery life. So, ibig sabihin ko lang guys, hindi naman kailangan lahat ng apps i-turn off nyo. Piliin nyo lang kung ano yung mga talagang gusto ninyo na nare-receive na mga notifications. And number 5, ito yung pinakamaigse pero sa tingin ko ito rin yung pinaka-importante. Bumili at gumamit lang kayo ng mga original, legit na mga charging bricks and charging cables. Kasi para saan pa yung mga battery tricks, para saan pa yung mga battery tips, para saan pa yung pagtitipid mo dyan. Kung pag magcha-charge ka naman fake yung adapter mo, nakatipid ka nga sa battery, nakatipid ka nga ng pera, pero after ilang araw lang, sira naman yung battery mo. Worse, baka yung buong cellphone mo pa. So yun lang guys, yung sa tingin ko mga ilang bagay na makakatulong sa battery life ninyo para tumagal without ruining any of your phone experience. Pero kung gusto nyo gumawa rin ako ng content na talagang all-in, yung tipong wala ka nang pakialam kung anong specs ng Android phone mo, gusto mo lang talaga is tumagal yung battery life niya, comment down below battery all-in para gagawa tayo in the future video ng ganong type of content. So yun lang guys, hopefully may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.